tayo sa bagong talakayan na kung saan dito ay naipapakita sa makikita natin sa ating layunin na naiisa-isa ang mga elemento ng maikling kwento. Dito sa pagtatalakay ng bagong konsepto ay makikita at naipapaliwanag ang mga elemento ng maikling kwento kung saan meron itong tauhan, protagonista, sa tauhan nabibilang antagonista. Number 2, ikadalawa ay tagpuan, ikatatlo banghay, napapaloob sa banghay ang panimula, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, at wakas. At ang pang-apat na elemento ay ang kaisipan, suliranin at paksang diwa. Dito sa bahaging ito na ipapakita o na ipapaliwanag sa mga mag-aaral kung ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento. Dito ay magbibigay kami ng magtatanong kami ng mga tanong tungkol sa maikling kwento, kung may nalalaman ba ang aming mga mag-aaral sa mga bahagi nito, at kung may maisasagot sila ay aming ding ipapaliwanag pagkatapos nilang sumagot upang ito ay mabigyang linaw at mailahad sa kanila ang tamang kahulugan ng bawat elemento ng maikling kwento. Dito ay mahihinuha nila na ang maikling kwento ay may mga bahagi at ito ay kanilang malalaman at mai-a-apply din sa elemento ng maikling kwento kung saan kanilang malalaman kung paano nila makukuha at mai-a-apply ang maikling kwento sa mga kwentong kanilang nababasa. At yun lamang po sa bahaging ito, at tutungo na tayo sa kwento ni Solampid kung saan ito ay isang halimbawa ng maikling kwento. Araw sa ating lahat, ako po si Binibining Buscato at itatalakay ko ang paghahabi sa layunin. Dito isinulat o inilagay ko ang mga posibleng mga tanong na maaaring maggabay sa akin sa paksa. Tulad nito, alam niyo ba ang maikling kwento? Sino ang makakasagot kung ano ang maikling kwento? At alam niyo din ba na may bahagi o elemento ang maikling kwento? Pero bago iyan, ano-ano nga ba ang katangian ng maikling kwento? At ang pinakahuli, alam niyo na ba kung ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento? At sa gawaing mag-aaral, sa kabila naman ay ang mga inaasahang sagot o posibleng sagot ng mga estudyante. Magtatawag ako ng estudyante upang sumagot sa aking mga katanungan. At pagkatapos sumagot ng aking estudyante, ay ipipraise ko sila dahil sa kanilang sagot.
Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Giselle Esteban. At ngayon ay itutuloy ko po ang aking pagtatalakay. Sa bahaging ito ay ipapangkat ko ang buong klase sa 4 na pangkat upang basahin ang maikling kwento na indihanda ko na pinamagatang ang kwento ni Solampid. Bawat grupo ay magbabasa ng isang talata. At pagkatapos nun ay pagkatapos nilang basahin ang maikling kwento ay may pangkatang gawain na magaganap. Ang pangkat 1 ay isusulat nila kung sino ang mga tauhan at ano ang mga katangian na tinataglay doon sa kwento. Ang pangkat 2 naman ay tutukuyin lang nila kung saan nangyari ang maikling kwento. At ang pangkat 3 naman ay isusulat nila ang banghay ng kwento na may panimula, gitna at wakas. At ang pang-4 naman ay isusulat nila kung ano ang mensahe ng maikling kwento. Yun lamang po at maraming salamat. At ngayon po, dito po sa ating evaluasyon, makikita na ang mga estudyante o ang mga mag-aaral ay aatasan po namin na magbubuo sila ng isang skit o isang maikling dula-dulaan sa kanilang natutunan sa kwento. Kung anong naisipatid ng kwento ni Solampid. Dito po, kita po natin dito sa ating layunin kung saan ipinapahiwatig dito sa panghuling layunin na makakabuo ng sariling maikling kwento ang mga estudyante. Sa aktibidad po na kanilang gagawin na kung saan gagawa sila ng maikling sa dula-dulaan o skit sa kanilang kwentong nabasa tungkol sa ang kwento ni Solampid. Dito po natin makikita na may natutunan at na-i-apply po ng mga estudyante ang maikling kwento sa kanilang gagawing aktibidad na ang aktibidad ay skit. At magbibigay po kami ng isang takdang aralin na kung saan sila ay magsasaliksik ng halimbawa ng maikling kwento. At sa kwentong ito, kanilang gagawin ay isusulat nila sa isang buong papel at ililista nila dito ang mga elemento ng kwento.